Una sa lahat, Chinese at kanyang Pinay girlfriend niloban sa kanilang bahay sa Makati City. Pinusasan sila sa katinangay ang mga mamahaling gamit at sasakyang nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Ang mga suspect, kilala raw ng biktimang Chinese. Ang buong detalye kung ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Vlogger sa Cebu, patay ng masabugan sa mukha ng paputok na bombshell. Baliktad daw kasi ang pagkakapwesto. Mga naputukan ngayong salubong sa bagong taon, umabot sa higit 140. Marami rin ang naputulan ng daliri at kamay. Kaliwat ka ng sunog, sumiklab ngayong bagong taon. Isang lasing ang patay nang matrap sa bahay. Mahal pero pinatay. Lalaking nabisto ang pangaliwa ng kanyang ka-live-in na naksak. Sa Frontline News Abroad, 10 ang patay habang 30 ang sugatan sa pag-araro ng truck sa New Orleans, Amerika. At sa babaong pampa-good night, ang nakamamanghang Dragon Drone Show sa China. Imbes na magdiwang, nagluluksa ang isang pamilya sa Asturias, Cebu matapos madisgrasya ng paputok ang kaanak nilang vlogger. Dead on arrival sa ospital ang biktima ng masabugan sa mukha. Ang nakadisgrasya sa kanya, paputok na kung tawagin ay bombshell. Nakunan pa sa video ang trahedya habang nagsasaya ang mag-anak. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sinisindihan ng lalaking ito ang paputok na bombshell sa Asturias, Cebu nang salubungin ang bagong taon. Pero biglang sumabog ito sa mukha na nagsisindi. Hindi pa namalayan ng mga kasama niya ang nangyari at binivideohan pa ang paputok. Nang matapos na ang putukan, dito na nila nakitang nakabulagta sa tabi ng paputok ang lalaki. Patay ang 23 anyos na biktimang si Clifford Remis, isang vlogger. Sa tindi ng tinamong sugat, wasak at lapnos ang mukha niya. Nilapitan daw ni Remis ang bombshell dahil di ito pumutok. Sinindihan niya pa ito kaya sumabog ang bombshell sa mukha niya. Akala pa raw ng pamangkin ng biktima na kumuha ng video na nagbibiro lang si Remis nang makita niyang nakahiga ito malapit sa paputok. Pero nang lumapit siya, agad niyang tinapon ang cellphone at hinubad ang suot na damit para takpan ang dugoang mukha ni Remis. Katong di mo buto, wala pa niya na nabuto daw. Pagsindi niya, doon na sumabog. Nilapitan ko talaga siya. Pagtingin ko, sabi ko, hala! Pag uwi namin, kaninang alas 3 ng madaling araw, hindi ako nakatulog ng maayos. Bigla na lang tumutulo yung luha ko, ang hirap talaga. Baliktad daw kasi ang pagkakalagay ng bombshell kaya agad itong sumabog. Bagong taon pa man din pero nagluluksa ang pamilya ni Remis. Sobrang sakit. Kalit lang. Ang bilis ng pangitabo. Sobrang sakit sa... Nakaburol ngayon ang labi ng biktima sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Karamihan sa mga biktima ng mga paputok na naitala sa mga pangunahing ospital ay mga menor de edad at yung tinatawag na passive cases. Sila po yung mga aksidenteng tinamaan ng paputok. Meron ding nakakain ng pulbura. Pasadahan po natin ang mga yan sa Frontline Reports na ito. Bagong taon, pero sa ospital ang diretsyo ng batang ito matapos malapnos ang kanang kamay sa paputok. Kwento ng nanay niyang si Susan, pinapatulog na niyang anak pero hindi raw ito pumasok ng bahay. Nagulat na lang daw siya nang marinig na umiiyak ang anak. Ganyan din ang ginawa ni Emil na lapnos ang balat sa muka, leeg at braso. Tinindihan ko po yung yung pulbura ng 5-star malaki. Pagkasindi ko, sumabog sa akin.
Paalala ng mga doktor, huwag nang hintaying lumala ang sugat mula sa paputok at agad itong hugasan. Kailangan din silang isugod agad sa ospital. Huwag nang ipagpabukas kung halimbawang magkakaroon ng mga injuries para at least mabigyan agad ng treatment. May isa ring pulis na kinailangang putulan ng kamay. Kinumpis ka raw ng pulis ang paputok ng mga batang sinita niya. Pero ang hindi niya alam, nasindihan pala ito kaya pumutok sa kamay niya. 3 taong gulang na bata raw ang pinakabatang dinala rito na nakakain daw ng pulbura ng lusis. 57 raw sa firecracker-related injuries sa JRRMMC ay passive cases o iyong mga aksidente lang na natamaan ng paputok. 32 naman ang active cases o mga direktang nagpaputok. Marami rin daw sa mga kaso ay dahil sa 5-star o triangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nanginginig pa rin sa kirot ang kamay ng 13 anyos na binatilyong ito matapos ma-discharge kaninang umaga sa East Avenue Medical Center. Tinamaan siya ng whistle bomb kagabi. Sugatan ang kaliwa niyang kamay at inoperahan para tanggalin ang lahat ng kanyang mga kuko. Maswerte na nga lang daw at hindi siya naputulan ng daliri. Nagulat po talaga ako na nagpapaputok pala siya. First time lang po din ngayon na pagsindi niya, tatapon niya bigla nang sumabog. Mula naman sa Santa Rosa, Laguna, ibinyahe pa papuntang East Ave ang 8 taong gulang na batang tinamaan ng boga. Wala raw kasing burn specialist ang unang ospital na pinuntahan nila sa Laguna. May 2nd degree burn siya sa muka, leeg at singit. Lumabas lang daw ang bata para manood sana ng fireworks. May mga batang nagpe-prepare ng boga. Then upon preparation kasi, yung apoy nagkalat kasi nabagsak yung lata na may alcohol. So may apoy yon, nagtalisikan yun, dumikit sa anak ko. Then dapat po talaga, pinagbabawal po talaga, binaban po talaga in every community, lalo sa mga barangay. Lalo na sa mga bata na wala namang knowledge dun sa pagpapaputok po talaga dapat. Kasi illegal nga po talaga yung mga paputok, hindi siya safe. May isa namang mula Novaliches ang naputulan ng daliri matapos magpaputok ng whistle bomb. Sa huling tala, umabot na sa 25 ang naitalang fireworks-related injury sa East Avenue Medical Center. Mas mataas yan kumpara noong nakaraang taon. Historically, may mga nagpapatingin pa ng January 1 and January 2. So baka madagdagan pa tong mga cases namin. Karamihan sa mga pasyente menor de edad at natamaan ng mga iligal na paputok gaya ng boga at whistle bomb. 3 ang naka-admit pa rin at nagpapagaling sa ospital. May ilang dinala rin sa ospital dahil sa aksidente sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Isa sa mga naabutan namin dito sa Tondo Medical Center ang 13 anyos na binatilyong ito. Naputulan siya ng daliri at nabalian ng kamay matapos umanong sumabog sa kanya ng inipon nilang pulbura. Nakakuha po siya ng Goodbye Philippines. Tapos nilagay yung mga pulbura po, nilagay niya po sa cups. Hindi na po gagamit ng kada na po putok mo. Yawan na po, dala na po. Ang 9 na taong gulang na batang ito naman, nalapnos ang mukha dahil sa paputok. Naglalaro rin daw ng pulbura ang bata. Nang silipin niya ang napulot na fountain at sumabog sa kanya. Hindi niya po agad-agad sinabi na naputukan po pala siya. Nangingintab na lang po yung mukha niya hanggang sa nangitim. Pinakamalalang kaso na dinala sa ospital ang isang lalaki na kinailangang putulan. Nasabugan ng paputok ang kaliwang kamay niya. Isa ring lalaki ang isinugod sa emergency room matapos aksidenteng maputukan ng kwitis sa bibig. Sa tala ng Tondo Medical Center, nasa 46 na ang reported fireworks-related incident na naitala mula bisperas ng bagong taon hanggang kaninang umaga. Nahigitan agad niyan ang record na 31 incidents noong pagsalubong sa 2024. Samantala, Tondo rin ang naitalang isa sa may pinakamaraming nakumpiskang mga iligal na paputok sa isinagawang operasyon ng MPD. Karamihan sa mga nakuha ay boga, kwitis at 5-star, pati super bawang at Goodbye Philippines. Hindi bababa sa 60,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang paputok. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Lampas 300 na mga nasugatan dahil sa paputok ngayong bagong taon. Lumagdag po dyan ng 100 at 41 naputukan kahapon at kaninang umaga. Bukod sa mga nasugatan, marami rin ang mga naputulan na umabot sa 15. Karamihan daw sa mga biktima ay mga batang edad 10 hanggang 14
na naputukan ng Boga, Piccolo at 5-star. Wala namang kritikal sa mga bagong kaso ayon sa DOH, pero nagpaalala pa rin ang ahensya na huwag nang humabol sa pagpapaputok. Nagmungkahi naman ang DOH sa mga otoridad na ipatupad ang community fireworks kung hindi kaya ang total ban sa mga paputok tuwing bagong taon. Sa mga kapatid na nagsindi at maaaring naputukan pero baka maliit lang, kailangan po natin magpakita pa rin po sa ospital dahil ang mga paputok ay sinasabing dirty wounds. Meron pong halong lupa minsan ang ating mga paputok. Bukod sa fireworks-related injuries, binabantayan din ngayon ang mga nadidisgrasya ng ligaw na bala. Sa Maynila, nakatambay lang daw sa labas ng bahay nilang isang lalaki nang bigla na lang magdugo ang kanyang kaliwang kamay. Tinamaan na pala siya ng bala. Agad siyang isinugod sa Tondo Medical Center. Tinamaan din ng ligaw na bala ang isang bahay sa Indanan, Sulu. Tumagos ang bala sa kisame hanggang sa malaglag ito sa sahig. Wala namang natamaan ng bala. Isa pang bahay ang nasa pool ng ligaw na bala sa Pagbilao, Quezon. Swerteng hindi rin tinamaan ang mag-inang nasa loob nito. Hindi nga nadisgrasya ng paputok pero nasunugan naman ang ilan nating kapatid sa pagsalubong nila sa bagong taon. Ang frontline report na yan, pasadahan natin. Naglalagablab na apoy ang bumungad sa unang araw ng taon sa mga taga-barangay Flores, Malabon City. Tinupok kasi ng apoy ang isang general merchandise store pasado alas 12 na madaling araw kanina. Mahigit 7 oras ang itinagal ng sunog bago tuluyang naapula. Wala namang nasaktan pero sa lakas ng apoy, isang bahay ang nadamay. Kabilang sa mga nasunog ay ang iba't ibang produkto mula sa mga damit hanggang sa hardware items. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Sa ngayon, pansamantalang isinara ang bahagi ng Pinaval Street sa lahat ng motorista. Sa Quezon City, sunog din ang bumulabog sa bagong taon. Mula yan sa rooftop ng isang residential building, K6 St. Judge Jimenez, sa Kamuning sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog mag-aalas 5 ng madaling araw kung saan natutulog pa ang karamihan sa mga residente. Patulog pa lang ako eh. Hindi namin alam eh. Basta sa 4th floor na nanggaling eh. Ang inaano ko yung mga apo ko. 9 na pamilya ang naapektuhan ng sunog. 3 sa kanilang sugatan habang lumilikas. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog. Hindi pa tukoy ang mitya ng apoy. Nasunog naman ang isang junk shop sa Marikina City. Pero wala pang 5 minuto. Agad din itong naapula ng mga bumbero. Walang nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagngangalit na apoy ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Camp 4 sa Tuba, Benguet ngayong bagong taon. Nasa gitna sila ng kasiyahan pasado 1:00 na madaling araw nang sumiklab ang apoy. Itinigil ang selebrasyon para mag-abot ng balde ng tubig. Mabilis na gumapang ang apoy lalo't magkakadikit ang mga bahay. Naapula ang sunog matapos ang 5 oras. Pero isang lalaki ang kumpirmadong nasawi. Natrap sa loob ng kanyang bahay ang 30 anyos na biktimang lasing umano. 2 iba pa ang sugatan. Nasa 26 na bahay ang nasunog, habang 60 pamilya ang naapektuhan. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Sumiklab din ng sunog sa 2 establishmento sa Barangay Ipil-Ipil, Katarman, Northern Samar, pasado alas 5 kanina madaling araw. Sa laki ng apoy, nagtulong-tulong ang mga bumbero mula Katarman, Bobon at Mondragon. Naapula naman ang apoy matapos ang 1.5 oras. Walang nasugatan pero aabot sa 1 milyon ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kabilang po ba kayo sa mga nahassle at hirap huminga kaninang madaling araw dahil sa makapal na usok mula po sa mga paputok? Babalaho ng mga eksperto, hindi lang sakit sa baga ang pwedeng idulot niyan. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Matapos ang walang humpay na putukan sa pagsalubong ng bagong taon mula bisperas hanggang kaninang madaling araw, makapal na smog o magkahalong usok mula sa mga paputok at fog ang bumungad sa mga taga Metro Manila kaninang umaga. Sa Mandaluyong, halos balutin na makapal na smog ang mga gusali.
Ganito rin ang eksenang bumungad sa mga commuter sa Pasig. Halos mag-zero visibility rin sa Parañaque dahil sa naiwang makapal na usok dahil sa putukan. Ang mga namamasyal sa Luneta, ramdam din ang makapal na smog. Kaya ang ilang namasyal sa parke, naka-face mask habang naglilibot. For safety na rin kasi medyo masama yung panahon. Pag nakakaamoy ako ng usok talagang sumasama yung pakiramdam ko. Kaya kailangan naka-face mask. Ang ilan naman na walang suot na face mask, ramdam daw ang iritasyon sa mata at lalamunan. Medyo makati pero iniinuman ng tubig lang ganun para mawala yung nakabara na usok. Minsan nalalanghap eh. Hindi may iwasan yun. Ayon kay Dr. Reynaldo Salinel Jr., isang public health at family medicine expert, matagal na ang polusyon sa hangin sa Metro Manila at pinalala lang ng mga paputok nitong bagong taon. Kapag nasobrahan daw ang tao sa exposure dito, posible talaga makaranas ng ubo, sipon, allergic rhinitis, pamumula ng mga mata at pangangati ng balat. Mas mahirap din daw huminga kapag may asthma o iba pang sakit sa baga ang makakalanghap ng smog. Pero sa long-term health effect, pwede raw magdulot ng infertility, heart disease, hypertension, cancer, diabetes at malalang pulmonary problem ang labis na exposure sa smog. Kung wala naman po tayo talagang gagawin sa labas, okay, huwag na tayong lumabas. Okay, kasi nga po, more often than not po nasisinghot, nalalanghap. The only way siguro, mag-mask. Okay, kung kayo po ay may asthma, may allergies, siguro po you can take antihistamine for that matter. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nagbagong taon ng walang kuryente ang ilang lugar sa Leyte. Madilim na magmisa o nagmisa sa Palo Metropolitan Cathedral. Tanging kandila lang sa altar ang nagsisilbing ilaw. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, tanging fireworks lang ang nagliwanag sa lugar. Wala ring kuryente sa Tacloban City at sa bayan ng Babatngon. Alas 10 ng gabi nagsimula ang brownout. Ayon sa Leyte Electric Cooperative, nagkaproblema raw sa supply ng kuryente mula sa National Grid Corporation. Tumagal pa ng hanggang alas 7 ng umaga bago nagkakuryente sa mga apektadong lugar. Showbiz Tonight na tayo. Bagong taon na kaya bagong Eat Bulaga na rin ang mapapanood natin. Bagong bihis lang naman ang kanilang studio dito sa TV5 Media Center na ipinakita na kanina at may bago rin silang segment. Mas malaki at mas malawak ang studio kaya mas feel ang saya tuwing tanghali. Sakto yan sa upcoming 46th anniversary ng longest-running noontime show. Bukod sa studio, trending din ang bagong segment nila na The Clones. Singing competition ito na kaboses ng mga contestant ang mga sikat na singer. Makisaya tuwing tanghali sa Eat Bulaga 12 p.m. weekdays at 11:30 a.m. tuwing Sabado. Unang araw na magkakasama tayo dito sa bagong Home Sweet Home ng Eat Bulaga. Ay, parang nakaka-LL na tayo. Yes! Ang laki-laki ng stage! Kasi Mula doon hanggang doon ang hirap Sobra! Sige nga! More chikahan pa tayo mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, magbayaw. Biglang pinagbabaril sa labas ng kanilang bahay sa Dasmariñas, Cavite. Isa ang patay. Babaeng umaming kumabit sa ibang lalaki, pinatay sa saksak ng kanyang kinakasama. Mangingisda kasama ang kanyang aso, inabutan ng ipo-ipo sa gitna ng dagat sa Amerika. At truck sa New Orleans sa Amerika, walang habas na inararo ang mga tao. 10 ang patay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
riding in tandem laban sa nag-iisang pulis. Nagbari na sila kanina sa kalsada kahapon sa Zamboanga City. Tinambangan ng pulis na hindi naman nagpatalo. Una niyang pinatuba ang angkas na motorsiklo. Sinubukang tumakas ng rider pero pinagbabaril din siya ng pulis. Patay ang riding in tandem. Sugatan naman sa tiyan ang biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen bagamat hinihinalang miyembro ng Gun for Hire group ang mga suspect. Sinalubong ng trahedya ang New Year ng isang mag-anak sa Dasmariñas, Cavite. Patay sa pamaril sa tapat ng kanyang bahay ang isang lalaki. Sugatan naman ang kanyang bayaw. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa, exclusive. Nakabulagta sa labas ng kanyang bahay ang lalaking yan sa barangay H2, Dasmariñas City, Cavite nang abutan ng mga otoridad. Pasado 1:00 ng madaling araw nang barilin ang 42 anyos na biktimang si Johnny Boy Prudente nang di pa nakikilalang salarin. Tama ng bala sa ulo at likod ang kanyang ikinamatay. Bago siya, unang pinaputukan ang 32 anyos na bayaw ng biktimang si Christopher Mogalio. Nagpapagaling na siya sa ospital matapos tamaan sa mata. Ayon sa mga pulis, nag-iinuman ang magbayaw sa pagpasok ng bagong taon nang biglang sumulpot ang dalawang armadong lalaki. Isa sa kanila ang namaril kay Christopher na nasa tapat ng bahay. Saka lumabas si Johnny Boy. Siya naman ang hinabol ng putok ng baril hanggang sa bumulagta siya at mamatay sa dakong yun. Nakuha ng mga pulis ang revolver na naiwan daw ng isa sa mga suspect. Kumpleto pa raw ang mga bala nito kaya posibleng hindi ito ang ginamit laban sa biktima. May nakuha ring 6 na basyon ng bala ang mga pulis mula sa crime scene. Posibleng galing ito sa isang 9mm caliber na baril. Based po sa investigation na ginandak na ating mga investigador, ito po yung biktima ay may dati na pong kaalitan. Ilang beses na pong pinagbantaan itong si Johnny Boy na may masamang mangyari sa kanya. Tingin naman ng kapitan ng barangay sa lugar, posibleng napag-initan ang biktima at napagkamalang asset ng mga pulis. Driver po ng isang punerarya na pumipick up po ng mga namamatay po pag halimbawa po mayroong mga insidente ng ano po dito. So sila po, napag-initan po sila dahil po sa mga chismis-chismis dahil ang mga involved po sa droga. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Mula sa Dasmariñas City, Cavite, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Naputulan ng daliri ang isang college student sa Norzagaray, Bulacan matapos aksidenteng pumasok sa sprocket ng motor ang kanyang kamay. Ayon sa biktima, bigla raw nalaglag ang kadena ng kanyang motorsiklo sa gitna po ng biyahe. Sinubukan niya itong ayusin habang umaandar nang biglang mahatak ng kadena ang kanyang kaliwang kamay. Napasok sa sprocket ang kanyang kamay kaya't naputol ang dulong bahagi ng dalawa niyang daliri. Hindi na nakuha ng biktima ang mga naputol na bahagi. Sa kabila ng sinapit ay ligtas siya matapos isugod sa ospital. Napatay sa saksak ng isang lalaki ang kanyang ka-live-in sa Atimonan, Quezon. Yan ay matapos umamin ng babae na mayroon siyang kabit. Base sa investigasyon, nagiinuman ang mag-live-in sa kanilang bahay nang bigla raw umamin ng biktima na nagkarelasyon siya sa ibang lalaki. Nagtalo ang dalawa hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki, sinaksak ang kanyang kinakasama sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod ang biktima sa ospital pero dead on arrival. Agad tumakas ang suspect pero sumuko rin sa mga pulis kalaunan. Nahaharap siya sa reklamong homicide. Pause muna sa work ang mga sikat sa pagsalubong sa 2025. Good vibes nilang sinelebrate ang New Year with their loved ones. Si Catherine Bernardo nais patang kumakain ng green grapes under the table kasama ang ilang family members. Good fortune ang dala nito ayon sa ilang tradisyon. Time for family and fireworks naman ang peg ng pamilya ni na Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Swimsuit photos naman ang atake ni 2017 Reina Hispano-Americana Winwin Marquez. Ang tanong tuloy ng netizens, sasabak na kaya siya sa Miss Universe? Sparkling beauty naman si Bel Mariano na mapapanood natin this January dito sa TV5 sa How to Spot a Red Flag. At kahit break na, magkasama pa rin nag-New Year ang vlogger actress na si Riva Keneri at content creator na si Vern Ong together with their daughter Athena.
Susunod, News 5 exclusive. Bahay nilooban ng mga Chinese na suspect sa Makati City. Ang mga biktima walang nagawa dahil pinosasan. Office of the Solicitor General, sisimulan na ang malawakang pagbusisi sa mga dokumento kaugnay ng Pogo ban sa bansa. At mag-throwback sa mga nagkahiwalay, nagka-developan at iba pang intriga sa showbiz noong 2024. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang aktwal na hagupit ng ipo-ipo sa dagat sa Chambers County sa Texas. Dinanan niya ng dalawang lalaking nangingisda kasama ang kanilang aso. Kinwento nila, napansin nila ang ipo-ipo malayo pa lang pero hindi na raw nila ito naiwasan hanggang sa abutan na sila nito. Ligtas naman ang tatlo matapos pumasok sa loob ng ipo-ipo. Wala ring pinsala sa speedboat. Nilooban ng mga Chinese ang bahay ng kapwa Chinese at kalibin niyang Pilipinas sa Makati City. Ang mga suspect, mga dating Pogo workers. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Takot na takot ang isang Pinay at kanyang live-in partner na Chinese matapos pusasan at tutukan ng baril ng mga lalaking Chinese na nanloob sa kanilang bahay sa Makati noong December 30 habang nakaposes daw. Tinangay ng mga suspect ang luxury at bulletproof nilang SUV. Pagkatapos, sinundan sila ng iba pang kasabwat, sakay ng getaway vehicle at nang ninakaw na aabot sa higit 5 milyong piso. Nilagyan na po kami ng piring tapos pinagkukuha na po yung mga gamit namin. Tsaka po yung sasakyan, dinala rin po nila. Pag-alis ng mga suspect, agad pumunta ang biktimang Pinay sa police station para magsumbong kahit nakaposes pa raw siya noon. Dito niya na lamang ang mga nang-hold up pala sa kanila ay ang mga inampon ng kanyang partner na mga Chinese din. 3 Chinese raw ang pinatira nila sa kanilang bahay dahil walang trabaho matapos magsara ang pinagtatrabawang Pogo kasunod ng ban. Yung boyfriend ko po kasi mahilig po siya yung maawain kasi siya sir eh. Tapos yun, inampon niya yung dalawa doon. Tapos yun po pala yung mapapapasok sa bahay namin. Sa backtracking ng mga CCTV, nakita ng Makati Police ang 2 getaway vehicle na 5 suspect. Sa Pampanga nila iniwan ang isang SUV na nirentahan lang pala. Sa tulong ng pinagrentahan, isa-isang natuntun kahapon naman ng loob sa mag-live-in partner. 4 na Chinese at isang Malaysian na naaresto. Kumpirmadong dati silang mga Pogo worker. Na-recover ang luxury vehicle na binago na ang plaka. Bigo namang mabawi ang cash at smartphone at mga alahas ng mga biktima. Na-recover din ang mga peking baril, posas at peking pera. Tototanggi naman ng mga Chinese na hinold up at kinarnapan nila ang mga nag-ampon sa kanila. No, I don't know. Sa isang nakalap natin, si Mr. Eto po si Huang, Chinese national, ay ongoing ang proseso ng kanyang extension po para mag-stay pa po dito sa Pilipinas. Naharap sa kasong robbery at karnaping ang 5 suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Magsisimula na ang pamahalaan na linisin ang mga bakas ng Pogo sa bansa. Isang araw yan matapos ang deadline sa total Pogo ban. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kabilang sa mga gagawin ang pagkansela ng birth certificates ng mga dayuhang dating Pogo workers. Ipapawalang bisa rin ang anumang nabili nilang mga ari-arian sa bansa. Plano rin kunin ng pamahalaan ang mga gusali at iba pang gamit ng mga nagsarang Pogo. Dinepensa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagvito o pagtanggal niya sa 194 billion pesos sa mga proyekto sa 2025 national budget. Sa veto message ng Pangulo, ginit niyang hindi naaayon sa mga prioridad ng gobyerno at pangangailangan ng mga Pilipino ang mga tinanggal na proyekto. Kabilang sa binito ang 26 billion pesos na iba't ibang proyekto ng DPWH. Una nang sinabi ng ahensya na may mga proyektong kailangan mo ng isantabi dahil hindi pa handang ipatupad. Ayon naman kay dating Finance Undersecretary Cielo Magno, hindi pa rin solusyon ang pag-veto.
kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito ma-address o ma-cure o masosolve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Nagluluksang sinalubong ng OPM rock icon na si Rico Blanco ang 2025 after losing his dog. Inanunsyo niya sa IG ang pagpanaw ng kanyang shepherd pooch na si Sylvian. Sinamahan niya yan ng marami nilang throwback photos. Ilan sa mga nakiramay sa comment ang co-singers niyang sina Chito Miranda, Jugs Jugeta at Eat Bulaga host Ryan Agoncillo. Since 2013, naging fur parent si Rico para kay Sylvian. Abangan, rock sa New Orleans, Amerika. Walang habas na inararo ang mga tao. 10 ang patay. Ang 2024 throwback sa mga pinagpiestahang issue sa showbiz. At ang malupit na dragon show sa China, naglimit na ng 10,000 drones. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sampu ang patay habang higit 30 ang sugatan matapos mang-araro ang truck sa New Orleans sa Amerika. Sa video, makikitang bulagta sa kalsada ang mga nasagasaan. Nangyari yan sa kasagsagan ng salubong sa bagong taon kung saan saktong maraming turista. Ayon sa mga otoridad, sinadya ng driver ng truck ang pang-aararo at may intensyong managasa. Napatay rin kalaunan ng driver nang makipagbarilan siya sa mga pulis. Natagpuan sa truck ang mga pinaniniwalaang pampasabog o improvised explosive device. Iniimbestigahan pa yan. Hiwalayan at cheating issue, big comebacks, issue sa pamilya at scams. Ilan lang yan sa mga pinagpuyatan ng mga marites sa showbiz last year 2024. Isa-isahin natin ang mga yan. Dumipensa si Chito Miranda matapos arestuhin ang kanyang misis para sa kasong estafa. Sabi ni Chito, never nanloko at nanlamang si Neri Naig. Aba, umalma si Pichi. Haharapin niya ito. Dahil wala naman siya kinalaman dito. Sa Facebook post ng wanted ngayong aktor na si Ken Chan, may mga bagay raw na dapat ipaglaban, lalo kung bakit naisampa sa kanya ang kasong syndicated estafa. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Kung mali man, nung naging pagpunak ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Sa kontrobersyal na screenshot ni Jamela, may mga pagkakataong nagkapalitan daw ang mathon ng mga mensaheng tulad ng I love you, kiss na lang kita mamaya. Paulit-ulit daw na tinatanong ni Marie si Anthony kung nagkabalikan na sila ni Jam. Ang sagot lang ng aktor ay hindi. Magiging accountable din daw ang aktres at hindi siya magpapakabiktima kahit na naharap siya sa kahihiyan. Si Anthony, tanging sorry lang ang nasabi kina Maris at Jam. Oh my God, are you kidding me? We've been together for almost 4 years now. Tila wala ng one more chance sina Bea Alonso at Dominic Roque. Unbothered ang aktres na si Sue Ramirez matapos mag-viral ang video na nag-kiss sila ng aktor na si Dominic Roque. Welcome to the 2024 21 Concert
concert. Welcome back in Manila! This year has been a spectacular year for Beanie. All want to congratulate you for 3 days of being sold out at the Araneta Coliseum. Ito ang programa ng bawat Pilipino. Will to win! At iyan ang mga ganap sa showbiz ngayong day 1 ng 2025. Ako si Johnny Alipon. Happy New Year mga kapatid! Yan ang comprehensive na report. Gusto mo ba ng LED wall? Level, Naghahawa ng LED wall si Jan. Okay, para naman sa ating unang pabaong pampagood night para sa taong 2025. Sa isang malupit na drone show, dinaan ng China ang kanyang pagsalubong sa bagong taon. Ang tampok na imahe sa drone show, isang malupit na dragon. Dambuhalang red and yellow dragon ang tila sumasayaw sa kalangitan. Sa taas niya ay may malaking bilog kung saan bababa ang mga fireworks. 10,000 drones daw ang ginamit sa New Year's countdown. Sa paniniwala ng Chinese, swerte ang mga dragon. 10,000 drones. Wow! Galing. Galing, no? Ilang practice kaya nila ginawa yun? Tsaka yung gastos. Yes. Oh well, Can't afford. Okay. Can afford. So, At yan po ang 45 nito pag-imay sa malagang headlines. gusto ko yung wala ka masyadong nasasabi. Yan na bang New Year's resolution mo ngayon? Ay, Hindi ka wow! na- Wow! Tikom ang bibig ng Ed Linggao. Balita ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Dahil Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Linggao. Magandang gabi.